Alam niyo po, ang Beatitudes, ang ibig sabihin ay supreme blessedness. Ibig pong sabihin, kapag natutunan natin itong attitude na ito, mga kapatid, ito ay nagdadala sa atin ng matinding pagpapala. Okay? Kung nais mong pumosisyon sa kalagayan, hindi lang basta-basta pagpapala, at ang gusto mo ay ganap na pagpapala, napakahalaga ng tinatawag na the Beatitudes o yung attitude na tinuturo ni Lord. At kung taglay mo na ito ngayon, okay? Bukod kang pinagpala. Ano? Sabi mo sa katabi mo, bukod kang pinagpala. 'Di ba? Kapag daw nagtataglay na tayo ng mga attitude na ito na gusto ni Jesus na pag-usapan natin, abay bukod kang pinagpala sa babaeng lahat o kaya naman sa lalaking lahat. Okay? 8 attitude, mga kapatid. 8 attitudes ang binanggit dito ni Lord. Kaya alam niyo po, kapag magbabasa tayo ng Bible, at ang layunin natin ay mabago tayo, matuto tayo kay Lord, mauunawaan po natin. So 8 attitude po yung binanggit niya. Ngunit, hindi natin sa ngayon madidiscuss yung lahat na sa buwang ito. Piling mga attitude lamang ang ating pag-aaralan. Ngunit, mga kapatid, magandang maunawaan natin yung arrangement. Sabihin nga natin yung arrangement. Diba? Yung pagkakaayos, ng pagkakaturo, ng Beatitudes. Lahat ng ito ay interrelated. Mula sa pinakauna, ano yung pinakauna? Sabi doon, blessed are the poor in spirit. Okay? So, blessed are the poor in spirit. Ang bawat sumunod na Beatitude ay nakatungtong sa sinundan nito. Sa madaling salita, kung inuna nating pag-usapan yung blessed are the poor in spirit, yung susunod doon ay konektado. Nakatungtong siya, may kinalaman, mga kapatid. Okay? Tingnan po natin. Halimbawa, poor in the spirit, it speaks of the fact that we are bankrupt in our flesh before God. Okay? Kaya po minsan hindi natin maintindihan kasi ang sabi doon, we are bankrupt in the flesh. We are poor in the flesh. So ang nakikita natin, yung literal. Ang nakikita natin, yung walang-wala, said na said, walang pera, wala kahit ano, walang tutulong. Misa yun ang nakikita natin. Pero ang pinupuntuhan dito, attitude. Sabi nga po natin, attitude. Na kung daw ang ating attitude sa harapan ng Diyos, mga kapatid, sa harapan ng Diyos, ay yung para bang tayo ay bankrupt. Na kahit tayo ay may pera, na kahit tayo ay matalino, kahit kayong mag-asawa, maayos na maayos ang inyong samahan. Na kahit na ikaw bilang kabataan, wala kang trace ng kahit anumang sakit. Pero pag sa harap ng Diyos, ang sasabihin mo ganito, Lord, bigyan mo po ako ng kalakasan. Yung pag nakita ka ng katabi mo, ay naman tong katabi ko to, kay lusog-lusog, humihingi ng kalakasan kay Lord. Diba? Tapos kasi nga, attitude Kapag sa harapan na ng Lord, wala kang maipagmamalaki. Why? Dahil meron kang attitude. Na yung attitude na yun yung gusto ni Lord. At kapag may ganun kang attitude, ang sabi, yung pabor ni Lord nasa iyo. Diba? Yung minsan makakarinig ka, yung kumari mo nagpe-pray, Panginoon, sa iyo lang po talaga kami umaasa. Kami yung laging pagpapalain. Ay sister, ang dami-dami mong pera kung makapag-pray ka, kala mo kang walang-wala. Diba? Kasi nga nakatingin sila doon sa material o sa mundong ito. Pero ang sinasabi ni Lord, taglayin ninyo yung attitude. Amen. Sabihin nga natin, attitude. Diba? So ito yung attitude na, kumbaga gusto ni Lord, mga kapatid. Yung bang kahit na gaano ka kalakas, kaya mo pa rin manalangin, kaya mo pa rin humarap sa Lord at sasabihin mo, Lord, ikaw po ang aking kaligtasan, tulungan mo po kami, i-bless mo po yung pamilya ko, yung mga anak ko. Pagkatapos naman nun, ang gagawin mo, yung pagkain natin yung alat, bawasan natin yung alat. Lahat naman okay ka maayos naman pero pagharap mo kay Lord, para kang hindi marunong. Yun ang gusto ni Lord na attitude. Diba? Sino ang kadalasang naililibre? Yung mukhang busog na busog o yung mukhang gutom na gutom? Matanong mo yung katabi mo. Diba? So sa harapan ni Lord, mga kapatid. Diba? So yun ang gusto ni Lord. So yun po yun. Poor in spirit. Pangalawa, yung mourning. Sabi doon, blessed are those who mourn, for they will be comforted. Diba? Yung sa harapan ng Panginoon, yung bang
Lord, ikaw lang ang aking kagalakan. Abay, pambihira, galak na galak ka. Nakapasyal ka sa Boracay, kagagaling mo lang sa Davao, kagagaling mo lang sa Hong Kong. Tapos nung nag-pray ka, Lord, kayo po ang bahala sa amin. Lagi mo kaming iingatan. Di ba? You blessed, no, are those who mourn, for they will be comforted. Yung bang, alam mong, lagi kang aalawin ni Lord, kasi attitude to mga kapatid eh. Hindi ba, sa totoo lang, aamin po ba tayo? Minsan, ang nagugustuhan natin sa tao, hindi kung ano yung panlabas niya o kaya niyang gawin, kundi minsan yung attitude. Tama ho, di ba? No, kaya itinuro ng Panginoon. Bakit? Kasi gusto ni Lord sa mundong ginagalawan natin na kung minsan delikado, ligtas tayo. Sa panong paraan? Attitude. Okay? Then, it speaks of being sorrowful about our sin problem. So dahil lahat po tayo mga kapatid, nagkakamali, nagkakasala. So pagdating sa harapan ni Lord, yung paglapit natin Lord, nagsisisi po ako kasi naman yung biyanan ko, binatubukan ako Hindi lang talaga ako Lord Diba? Hindi, ang gusto ni Lord, kapag nananalangin tayo when it comes, nahaharap tayo kay Lord, nandoon talaga yung bang, sabi natin, Lord, yung sorrowful, yung kalungkutan, Panginoon, sorry po, hindi mo gusto ito, nagkamali po ako, Panginoon, nasaktan ko po yung tao. No, kumbaga, hindi small deal, kundi big deal. Pag may nagawang mali, haharap ka kay Lord, Lord, patawarin po ako, mali ito, Lord. Yung bang sabi nga, dinidikdik mo sa panalangin, yung mga bagay na alam mo, sumisira sa buhay mo. Being sorrowful, hindi ka nagagalak, kumbaga nalulungkot ka. May mga bagay na sumisira sa katawan mo. May mga bisyo na alam mo. Masakit lang pag sinasabi sa iyo ng ibang tao Pero ikaw mismo alam mo, nasisira ang katawan mo. At pagharap mo ngayon kay Lord, ang sasabi mo, Lord, sa totoo lang po, hindi ko po kaya baguhin ang sarili ko. Lord, tulungan mo po ako. At kapag ganun daw ang attitude natin mga kapatid, ang sabi ng Bible, pinagpala ka. Amen mga kapatid? Okay? Psalms 51 and verse 17, my sacrifice, O God, is a broken spirit. A broken and contrite heart, you, God, will not despise. Grabe, yung ganun palang attitude mga kapatid, hindi babaliwalain ni Lord. Yung attitude pala, kaya napakahalaga kung tayo mga kapatid, Kristiyano, at kung tayo, bilang tao ay meron tayong ganung attitude before God, ay grabe, papansinin ka ni Lord. Ipa-priority ka ni Lord. Amen. Kasi siya na mismo ang nagsabi mga kapatid, blessed, are those who mourn, for they will be comforted. Godly sorrow ang tawag dito ni Pablo. Okay? Where the desire to be cleansed from sin is so consuming that our hearts ache with sorrow and we yearn to feel at peace with our Heavenly Father. Yung bang ganong katindi yung pag-iyak ng yung kalooban. Minsan hindi ito nakikita ng ibang tao, pero ikaw alam mo kung paano ka magsisi sa harapan ni Lord. Kaya lang, when was the last time na yung mga bigat, yung mga kasalanan, imbis na nasasaktan ka, ibinabato sa'yo. Diba? Kasi alam niyo po minsan kasi, ang mga kasalanan, ang mga pangit na attitude, mas masakit kapag iba nagsalita. Tama po ba yan minsan? Di ba? Paano? Pero alam niyo, kapag tayo na mismo lumapit kay Lord, at tayo na mismo umamin sa Kanya, doon natin mararamdaman ang kapayapaan ni Lord. Doon natin marireceive ang pagpapatawad ng ating Panginoon. Okay? James chapter 4, 8-9. Lumapit kayo sa Diyos. Anong sabi diyan? At lalapit siya sa inyo. Kaya sabi mo sa katabi mo, lumapit kayo sa Diyos. Okay? Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso. Maghinagpis. Ay grabe mga kapatid, tingnan niyo po, Maghinagpis kayo, umiyak at tumangis. Palitan ninyo ng pagluha ang inyong tawanan at ng kalungkutan ang inyong kagalakan. Bakit? Kasi sabi ng Bible, kapag daw tayo mga may kasalanan o nagkamali, ang sabi ni Lord, mapalad ka kapag lumalapit ka ng talagang sising-sisi at naghihinagpis ka. Na yung pagsisisi mo ay gusto mo talagang mabago. Ngayong araw naman mga kapatid, ang ating tatalakayin ay ang ikatlong Beatitudes.
o yung maging dapat na attitude po natin. Sabi diyan, blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Alam niyo po mga kapatid, by nature, mahal na mahal natin ang ating sarili. Tama po ba 'yon? Hello. Okay? By nature, mahal na mahal natin ang ating sarili, proud na proud tayo sa ating sarili. Okay? Yung iba, hindi lang ipinapahalata. And by nature, ayaw natin ng meek. Ayaw natin nung parang maamo. No? Ayaw natin yon, di ba? Ayaw natin yung humble, yung submissive attitude. Gusto natin, tayo ang palaging bida. Why? Kasi ito ang pinahahalagahan ng mundo. No? Ito po yung pinapahalagahan ng mundo. Pride and self-confidence. Upang mapansin ka, dapat ipakita mo sa mundo na importante ka. Pag-usapan natin mga kapatid, no? Matthew chapter 5 and verse 5, blessed are the meek, for they will inherit the earth. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, hayaan mo nga po na ang iyong salita na aming pag-uusapan ay maging kalakasan at buhay po namin, Panginoon. Lord, dahil binanggit ninyo na pinagpala, kami ay nais naming mapagpala, Panginoon. At sa pamamagitan ng iyong ituturo sa amin, tulungan mo po kami na yakapin namin ito, gawing bahagi ng aming pagkatao, maging attitude po namin ng lahat ng ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, Amen and Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. Okay? So by nature, mga kapatid, mahal na mahal natin ang ating sarili. Observe po natin ang post sa Facebook. Okay? So lahat naman siguro tayo dito, no, aware at nakakapag-Facebook. Sino sa inyo ang nagpo-post sa FB ng inyong pinaka-miserableng karanasan? 'Di ba? Nagpo-post ba kayo ng pinaka-miserableng karanasan? Meron ba sa inyo na nagpo-post sa FB na palagi kayong nag-aaway ng asawa mo? Ibibidyo mo pa sa TikTok, pang! Di ba? Wala ho, di ba? Nagpo-post ka na sa FB ng worst failures mo. Ibinabalandra mo sa FB ang pangit na ugali mo. Siyempre, walang gumagawa niyon. Puro maganda siyempre ang ating pinapakita sa FB. Ano yon? Mga achievements, no? Mga achievements mo, achievements ng asawa mo, at maging mga anak. Kasi proud ka sa kanila. Okay? Ano ang nagbubunsod para gawin ang mga ito? Our human nature. Yun talaga ang nature, mga kapatid. We desire to be admired. Okay? We want the world to think. Ito ang gusto nating isipin ng mundo, ng tao sa paligid natin tungkol sa atin, di ba? Ang totoo, hindi naman lahat ng yan ay masama. Okay? Hindi po lahat masama. Sapagkat yung iba ay totoong nakaka-inspire at nakaka-encourage na maging positibo sa buhay. Huwag lang sosobra, okay? Na baka hindi natin namamalayan, glory to me na pala. Okay, glory to me at hindi na glory to Him ang ating motibasyon sa ating mga ginagawa. Ang ating tunay na audience ay ang langit. Okay? Ang ating tunay na audience ay ang langit, mga kapatid. Oo, nakikita tayo ng tao sa paligid natin. Pero mga kapatid, ang langit ay nakatingin sa atin. Ito ang langit na dapat nating piniplease, no? Ang ating Diyos, mga kapatid. Kung nais mong tunay na maging proud sa iyo ang langit, ang sabi ni Lord, be meek, be humble. Possess this attitude, live your life with this attitude, reveal this attitude in your daily living, and you will be regarded as blessed by heaven. So mga kapatid, kung gusto natin talaga, no, na yung pabor ng langit ay maranasan natin, be meek. Ipakita natin ito sa pamamagitan ng ating lifestyle at sa pamamagitan ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. At nawa mga kapatid, tulungan tayo ni Lord na maunawaan ang ginintoang attitude na ito personally, no, sa ating mensahe ngayon. Be meek, mga kapatid. Now, ano yung meaning? Number one, the meaning of meekness. The meaning. Ano ba ang ibig sabihin nito, Pastor? Now, una, what is meekness is not? Ano ba yung maling definition ng salitang maamo o nung salitang meekness? Letter A, meekness is not fearfulness.
Okay? Hindi porket maamo ka, ay matatakotin yung taong yan. Hindi mga kapatid. Meekness is not fearfulness. Matthew 11:29, sabi dito, "Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and lowly in heart." Si Lord ang nagsabi nito. Hindi siya duwag at walang makakapantay sa kanyang katapangan. Kaya niyo bang mag-fasting ng 40 days? Bagay, may nakapag-fasting na rin ng 40 days. Pero si Lord, nag-40 days fasting sa ilang. Ibig sabihin yung katapangan ni Lord, mga kapatid, matindi. May mga pagkakataon na mag-isa siyang naiiwan sa mountainside sa gabi. Di ba? Naranasan niyang i-confront ng malulupit na grupo ng mga Pariseyo. Matitinding criticism, accusations ang kanyang natanggap. At ang krus, mga kapatid, no, nung pinako siya sa krus, kaakibat ang iba pang mga pahirap na tinanggap ng kanyang katawan hanggang kamatayan. Sa madaling salita, ang Panginoon, "For I am meek." Sabi niya, siya mismo maamo. Pero hindi nangangahulugan na siya ay takot. Bakit? Grabe, doon nga sa krus ng Kalbaryo, nung time na pinako siya, hindi siya natakot, kinaya niyang harapin ng yon. Okay? Hinarap niyang lahat ang mga ito, maging ang kamatayan ng may buong katapangan. Kaya sabi mo sa katabi mo, kaya mo ba yon? Di ba? Now, meekness is not fearfulness. Hindi porket maamo ka, takot ka. Okay? Hindi porket humble ka, no, mauuto ka na. Hello, andyan pa tayo mga kapatid. Amen. Di ba? Number 2, mga kapatid, letter B. Meekness is not weakness. Kangina, meekness is not fearfulness. Meekness is not weakness. Alam niyo po ba, si Moises ay tinaguri ang meek. Ngunit milyon ang bilang ng mga Israelita na kanyang pinangunahang palayain mula sa Ehipto. So sa madaling salita, si Moises ay meek, pero hindi nangangahulugang weakness. Bakit? Pambira, milyon na tao yung kanyang hinandel. Di ba? Isa siyang strong leader with authority. Hindi siya weak, ngunit siya ay meek. Meekness is not thinking less of yourself, but it is thinking of yourself less. Hindi mo kailangan itago o i-deny ang iyong mga strengths and abilities para lang maging humble or meek. Okay? So, ang kailangan mo lamang ay huwag sa sarili. I-focus ang iyong atensyon sapagkat magiging mayabang ka nga. Okay? So, ano ang ibig sabihin ngayon ng meekness? Ito na mga kapatid, ang ibig sabihin ng meekness, ang word na meek ay ginagamit upang ilarawan ang isang hayop na pwedeng alagaan. No? Isang hayop po na pwedeng alagaan o kaya naman ay pwedeng i-train. Okay? Ang tawag sa hayop na ito ay stallion. Okay? Stallion, mga kapatid. Ang isang stallion ay larawan ng strength. Okay? Isang kabayo po siya, mga kapatid. Ano ho? Kaya diyan po galing yung salitang horsepower. Okay? Ang salitang horsepower, yung lakas ng kabayo, mga kapatid, ay unang ginamit ng isang engineer noong 18th century upang sukatin ang lakas ng isang engine. Okay? Ibig sabihin, ikinumpara ito sa lakas ng kabayo. Later on, anong nangyari? Ginamit na rin ang term na ito sa mga iba pang makina, maging ang mga aircon na ating ginagamit. Nung una po, nung salitang horsepower, hindi pa ako masyadong alam doon sa mga power na ganyan, horsepower. Di nahihiya ko naman sabing ilang horsepower, ilang horsepower po ba? No, kasi hindi ako siguro, horse pa talaga yun. Sabi ko, ba't lakas ng kabayo? Di ba? Pero ayun pala ang ibig sabihin nun, mga kapatid. Okay? Now, balik tayo sa kabayo. Okay? Sabi mo sa katabi mo, balik tayo sa kabayo. Okay? May taglay na lakas ang isang stallion. Okay? Subalit, tingnan niyo mga kapatid, napakalakas po ng stallion na ito. Subalit, tingnan niyo po, walang pakinabang na idudulot ito sa isang tao kung ito ay isang
wild stallion. Totoong malakas siya. Okay? Totoong sabihin natin na iba ang tikas nitong kabayo na ito, nitong stallion na ito. Pero mga kapatid, hindi rin sa pakikinabangan kung ang stallion na ito ay wild. Pero, pansinin nyo, tingnan nyo po yung picture mga kapatid. Pero, kapag itong napakalakas na ito na stallion ay dumaan sa training, grabe mga kapatid, maicha-channel ng isang tao ang strength na ito sa isang kapaki-pakinabang na layunin. Okay? Ang isang trained stallion ay isang meek stallion. Anong ibig sabihin? Kasi na-train na siya eh. Pero alam niyo po, pag walang training, ang gagawin niya, magtatatakbo yan, maninipa pa yan eh. Pero kapag yung stallion na yan ay dumaan sa training, ay grabe mga kapatid, no? Sa totoo lang, hindi siya naging weak, kundi lalo siyang naging strong dahil nagiging mas kagamit-gamit ang kanyang lakas sapagkat nagagamit ito sa kapaki-pakinabang na paraan. Okay? 3 bagay ang pwede mong gawin sa isang wild stallion, mga kapatid. Una, pwedeng pakawalan mo na lang siya. Okay? O kaya naman, pwede mo siyang ikulong. Pangatlo, or pwede mo siyang i-train at lagyan ng bridle upang mapakinabangan mo sa mga produktibong bagay, no, ang kanyang strength. Mga kapatid, ganun daw po ang larawan ng meekness. Sabihin nga po natin meekness. Alam niyo po, sa totoo lang, tayo po bilang mga tao, meron tayong mga kanya-kanyang galing. May kanya-kanya tayong sharpness ng ating isipan. Kaya lang minsan yung sharpness ng isipan, pag hindi po walang attitude ng meekness, kasi sharp isip po yan eh. Pero alam niyo po, pag hindi meek, diyan nagmumula ang mga marites. Diba? Diba? Pero kapag meek mga kapatid, mas pakikinabangan, magiging kapayapaan sa bahay, magiging mapayapa ang magkakaibigan, pero ang sharp na isipan mga kapatid, kapag hindi nagkaroon ng attitude na sinasabi ni Lord na meek mga kapatid, doon nagsisimula ang gulo at away. Hindi nais ng Diyos na tayo ay pabayaan na lang sa ating buhay na walang layunin. Mga kapatid, tayo po, no? Hindi nais ng Diyos na tayo ay pabayaan na lang sa ating buhay na walang layunin at gamitin ang ating mga kalakasan sa mga walang kwentang mga bagay. Okay? Mga kapatid ko, hindi rin nais ng Diyos na ikulong na lang ang ating sarili sa mga kalakasan o potentials na iyan hanggang libingan. Ang nais ng Diyos ay mabuhay tayo ng may malinaw na layunin at gamitin ang mga potensyal na ito sa mga bagay na constructive and with value at may kinalaman sa katuparan ng kanyang mga plano para sa atin. Lahat tayo may mga bagay na passionate tayo. Lahat tayo may mga kanya-kanyang energies, talents, personalities at iba pang mga qualities. Ayaw ng Diyos, mga kapatid, no, na masayang ang mga ito. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, ayaw ng Diyos na masayang. Okay? Itong mga personalities at mga qualities na ito. Kaya iniligtas ka niya upang ipasakop at ipatrain at ipaubaya ang mga ito sa kanyang kontrol. Ito ang paraan ng Diyos upang pagpalain ka at pagpalain din ang iba sa pamamagitan mo. Amen ba mga kapatid? Okay? To be meek is to be under the control and authority of God. Okay? Kaya pala mga kapatid, alam niyo, nung minsan dati yung iniisip ko, pag may mga tao, di ba? Yung mga, nung kabataan ko kasi, sabi ko, yung mga nag-church lang naman, yung mga madaling mauto. Di ba? O yung mga Christian na ganyan, yung parang ano lang yan, yung mga, yun nga, parang madalis mong mauto, yung mabababaw ang kaligayahan. Pero kapag siyempre matalino, naku, hindi mo na maaakay sa church yan. Hindi pala totoo mga kapatid. Nakita, ang dami pong mga mayayaman, ang daming mga tapos, ang daming mga nakaposisyon sa gobyerno, mga chief justices, mga pinuno, mga general.
No, alam nyo, they are part of the church na sa kabila ng sila ay mga chief justices, sila ay mga general, sila ay mga sikat na mga artista. Pero nung napasakop sila kay Lord, tumino ang kanilang buhay. At isa na dyan, mga kapatid, naalala ko po no, nung si Brother Hayden Ko. Kilala niyo po si Hayden Ko? Konti lang po ang agwat ko doon. Alam niyo po mga kapatid, grabe, nung time na wala siya kay Lord, artista, mayaman, kumpleto ang lahat mga kapatid. Bakit po? Kasi nagkasama po kami minsan sa isang church, no, na siya ang testimony speaker, ako po yung speaker. And then doon sa isang kwarto kami nagkakwentuhan. Alam niyo mga kapatid, no, sa kanyang testimony, makikita na yung kanyang galing, na yung kanyang talino, na kung anumang meron siya. Pinatunayan mga kapatid, kapag pala wala ang attitude ni Lord sa kanyang buhay, masisira ang kanyang buhay. Sabi mo sa katabi mo, alam mo yung kwento. Diba? Pero alam niyo mga kapatid, bilang tao, hindi relihiyon, bilang tao, nung naunawaan niya, ganun pala ang magagawa ng Diyos sa buhay ko. Tinanggap niya si Jesus sa kanyang buhay, inayos, binago ang kanyang buhay. At hindi lang mga kapatid, marami pa na sa totoo lang po, itong attitude na ito mga kapatid, kapag itinuturo ng ating Panginoon, ibig sabihin, mahal niya tayo, maganda ang layunin niya sa atin, at gusto niyang pagpalain niya tayo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay? To be meek is to be under the control and authority of God. Hindi ito pagiging passive, kundi pagiging aggressive the right way. Ito ay pagiging focus ng ating mga kalakasan sa isang meaningful and glorious purpose. Nakalulungkot po, mayroong isang kabataan na very naging close din po sa akin. Kilala ko siya sa kanyang kabataan, kakisigan, matalino, mapagawa ng paraan. Talagang hindi mo siya malilinlang. Talagang maalam siya. Kaya lang alam nyo, ang kanyang magulang ay laging umiiyak kasi makukulong, mapapaaway. Pero kilala ko siya, mabait naman siya at talaga namang matalino din, marunong gumawa ng diskarte sa buhay. Kaya lang alam nyo mga kapatid, ang nangyari, dahil yung kanyang sariling lakas, hindi niya naipasakop sa kontrol ni Lord. Naalipin po siya ng bisyo. Naalipin po siya mga kapatid ng mga ipinagbabawal na gamot. Alam niyo yung kanyang galing, yung kanyang kabaitan, ay imbes na magdulot ng pagginhawa ng magulang, kagalakan ng magulang, ang nakamit ng magulang, hinagpis po at nakakausap ko yung magulang. Kaya sabi ko sa kanya, bro, alam mo, napakagaling mo naman eh. Pero kapag yung buhay mo, binigay mo sa kamay ni Lord, huhubugin ka niya bilang maganda, iaayos niya ang iyong buhay. Nakulong po siya, nakalabas na po siya, and praise God, ngayon po nagsisimba siya doon sa Giginto, Bulacan. Okay? Mga kapatid, sinasabi ko po, hindi naman ako addict, hindi naman ako magnanakaw, hindi po. May mga bagay din na kapag hindi po natin nabantayan sa buhay po natin, hindi natin nailagay talaga yung kababaan ng loob, hindi talaga natin kinilala si Lord. Alam niyo po mga kapatid, ang kaaway, hindi mapagkakatiwalaan. Kaya sabi mo sa katabi mo, kapit ka lang kay Lord. Di ba? Minsan pa nga may mga Christian ba't ka nagsisimba? Sunday kasi Di ba? Ba't ka nagsisimba? Member ako dun Yung bang hindi poor in the spirit yun meron ka palang maipagmamalaki kaya ka nagsisimba. Ang poor in the spirit, yung bang sinasabi na kahit ang buhay ko sa tingin ng ibang tao, hindi ko na kailangan ng Diyos, pero kaya ako nagsisimba kasi gusto kong magpasalamat sa Kanya kasi ang totoo, sa Kanya lang naman ako humihiling lagi na kaligain niya kami, tulungan niya kami, kaya siya nagsisimba. Ibig sabihin, meron siyang meekness sa kabila ng kaya niya ang lahat, pero dinadala niya ang sarili niya sa harapan ng Lord. Sabi mo sa katabi mo, ganun tayo nagsisimba tuwing linggo. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hindi dahil Christian tayo, hindi dahil member tayo mga kapatid, kundi dahil may tamang attitude tayo sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, si Paul ay meek. He yielded his life to God. Ngunit sa dulo ng kanyang buhay, tingnan niyo po si Apostol Pablo, anong sabi niya, 2 Timothy chapter 4 and verse 7, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Ang pagkakaiba nga lamang mga kapatid, kapag ang ating buhay ay yielded to God, alam niyo po mangyayari,
tamang laban ang ating ipinakikipaglaban. Tamang racetrack ang ating tinatakbuhan. Okay? Tamang pananampalataya ang ating pinanghahawakan. Tamang business ang ating kinasasangkutan. God's business, mga kapatid. Okay? Ito ang ibig sabihin ng pagiging meek sa harapan ng Diyos. Number 2, ano yung signs, mga kapatid? Signs of meekness. Paano dinedemonstrate ito sa buhay? Paano daw ba natin na isa sa pamuhay ito? Ano ang mga signs? Ano ang mga ebidensya? Sabihin nga natin, ebidensya. Kaya ano daw ba yung preba? No, paano ito nagmamanifest? In other words, ano ang testimony ng buhay ng isang taong nagtataglay ng meekness? What proves that a person has come to a true state of meekness before the Lord? Let me share from the Sermon on the Mount 3 signs, okay? Tokens or manifestations that reveal a person is humble and meek. Ito daw po yung patunay. Letter A, mga kapatid. Humble obedience to authority. Humble obedience to authority. Mula sa chapter 5 ng Mateo, maraming beses na inulit ang phrase na, you have heard that it was said. Okay? You have heard that it was said. Ang tinutukoy nito ay ang mga attitudes na itinuturo ng tradisyon. Okay? Ibig sabihin, dapat daw ganito ang pananaw mo. Sabi nila, sabi ng lola, sabi ng mga tao noon, dapat daw ganito ang lifestyle. Pero alam niyo po ba, sa dulo po ng mga chapter, yung bawat phrase ay ganito ang wika ni Lord. Sabi niya, but I say unto you. Parang ganito ang sinasabi, mga kapatid. Ganito yung natutunan mo sa mundo. Ganito yung nakasanayan mo sa mga tropa mo. Pero ang sabi ng Panginoon, ganito ang sinasabi ko. Amen, mga kapatid? So anong ibig sabihin? It means that true meekness is beyond tradition or personal preference. True meekness means to give oneself over to the authority from any form of authority that rules our life. True meekness is evidenced by your willingness to submit to God's authority rather than conform to worldly pattern. Okay? True meekness is evidenced by our willingness to God's desires rather than your own desires. True meekness is evidenced by your willingness to submit to the authority of the Word rather than the system of the Word. Alam niyo po, may sinabi sa Bible, James chapter 1, 21 to 22. Tingnan niyo po ito, mga kapatid. Kaya't talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Mapagpakumbabang tanggapin ninyo ang salitang itinanim sa inyong puso. Ito ay may kakayahang magligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Sa madaling salita, mga kapatid, si God, ang ating Panginoon, siya ang may authority sa atin. Amen? Alam niyo po ba, ang pagde-devotion everyday, ang pagbabasa ng Bible, ibig sabihin, yan ay meekness attitude before God. Okay? Kasi yes, nakita natin, yung kapitbahay ko nga, hindi naman nagba-Bible. Okay naman ang buhay niya. Diba? Pero sa atin, talagang hindi mo mapapasubalian. Okay naman talaga buhay. Hindi nagba-Bible. Okay naman ang buhay. Pero ang meekness, ibig sabihin, ganito yung sinasabi mo, hindi. Naniniwala ako na ang Diyos ay talagang totoong bumabago ng buhay, nagpapaganda ng buhay. Kaya magpapatuloy ako magsisimba, magpapatuloy ako mag-Bible. Kahit hindi ko nakikita silang nagba-Bible, okay ang buhay nila, magpapasako pa rin ako sa Panginoon. Amen? Yan yung meekness, yan yung attitude na gusto ni Lord na taglayin natin. Humbly accept the word planted in you. Ito ang essence ng meekness. Dapat nating tanggapin ang Word of God bilang authority ng ating buhay. At gawin natin ito with submissive meekness. Not anymore listening to our old worldly passions. Okay? Number 2, mga kapatid. Number 2, una kanina, humble obedience to authority. Pangalawa, humble reaction to attacks.
Okay? Kapag inaatake ka, ano ang reaksyon? Kapag nagsabi sa'yo ng ganitong bagay na tila hindi maganda, ano ang reaksyon? Ganito mga kapatid, meekness is not tested by our actions. Real meekness is tested by our reactions. Sabi mo sa katabi mo, reaction. Example mga kapatid, ano ang sabi ni Lord na reaction? Ano daw dapat yung magiging reaction natin kapag ikaw ay sinampal sa isang pisngi? Oh, alam natin yon mga kapatid, di ba? Ano ang sabi ni Lord na dapat mong maging reaction kapag inagaw ang iyong balabal? Di ba? Nakita natin yun, tinuturoan tayo ng mga reaksyon. Ibig sabihin, tinuturo yung anong ibig sabihin na maging meekness. Paano i-apply? Ano ang sabi ni Lord kapag kinuha ang iyong ari-arian? Okay? Ang prinsipyong ito ay maaari mong maranasan sa buhay, sa trabaho, sa school, o sa buhay may asawa. Ano ang dahilan ng pag-aaway ng mag-asawa? Reaction, di ba? Walang gustong umamin na siya ang mali. Walang gustong magpakumbaba. Walang gustong umunawa. At alam niyo ba mga kapatid, kahit sa church, dapat walang conflict kasi church na nga di ba? Ngunit in reality, nagkakaroon pa rin ng conflict. Bakit? Reaction. Di ba? Hindi kung gaano kalaki o kaliit ang issue ng conflicts. At hindi rin laging ang masamang espiritu ang dahilan. Tingnan niyo po ang sabi dito mga kapatid. Life is 10% what happens to you. And 90% how you react to it. Basahin nga po natin mga kapatid. 1, 2, ready, go. Naalala ko nga po nung minsan, yung si Brother Ninoy, ang pangalan niya, ay nagbubuhat siya ng mga tubig kasi mayroon silang tubigan. So inaayos niya para i-deliver na. Maya-maya po may dumating na humahango. Sabi niya, ay, Ninoy, yung pamangkin mo na taga, na ganon. Nadinig niya, nataranta na ngayon. Talagang lahat na, nagpunta na sa pulis, napunta sa barangay. O, ano problema? Yung pamangkin ko, nataga. Sabi niya, sino nataga? Sabi mo kanina nataga. Hindi, sabi ko yung pamangkin mo nataga. Alam niyo, yung reaction, nakarating ng pulis, nakarating ng barangay. Nataga nga kasi, kumbaga naging reaction niya, ganun, di ba? Basahin nga natin ito ulit. 1, 2, ready, go. Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it. Kamusta sa bahay? Kamusta relasyon ng mag-asawa, mga kabataan, mga anak? Di ba? Baka naman yung reaction natin pag re-rebelde, ang layo sa totoong talagang nangyayari. Concern lang pala si magulang, concern lang pala si life group leader, pero ang reaction, ay na si life group leader ko, kala mong siya may hawak ng buhay ko. Di ba? Letter C, mga kapatid, ito humble regard to enemies. Humble regard to enemies. Sa huling bahagi ng Matthew chapter 5 ay mababasa natin ang ibig sabihin ng ang kaaway at kung paano gagawin ito. Ang paraang itinuturo ni Lord ay labag sa natural na attitude natin sa mga kaaway. Ano ang dahilan ng pag-aaway? Okay? Natural sa atin na ibigin ang mga nagmamahal din sa atin. Tama po ba yan mga kapatid? Di ba? Natural yun di ba? Subalit sabi ni Lord, wala tayong pagkakaiba sa pagmamahal na makamundo. Sabi ng Bible, pinapapatak ng Diyos ang ulan maging sa mga masasama. Marahil kung sa iyo nakasalalay kung saan pa uulanin. Diba? Kunyari sa atin, nakasalalay kung saan daw pa uulanin. Siguro ang pipiliin mo lamang ay ang farm ng mga followers ni Lord. Okay? Baka ang pipiliin mo lamang mga kapatid yung mga mababait na tao. At syempre, mauuna na si kamag-anak. At yung mababait sa'yo, doon ko pa uulanin. Diba? Baka nga El Nino, ang patamain mo sa lupa ng kaaway mo. Diba? O kaya naman ay signal number 5, bagay sa kanya yan. Diba? Kung sa'yo nakasalalay. Pero hindi mo sila gagawa ng pabor sapagkat para sa iyo
ang deserve nila ay punishment and failures. Mga kapatid, ito ang tanong. Bakit ba ang beatitude of meekness na itinuturo ni Lord? Okay? Meekness requires an attitude of humble regard toward your enemies. Honestly, mga kapatid, hindi ito madaling utos upang sundin. Imposible nating magawa ito kung wala ang tulong ng Diyos. Ngunit, kung nais mong maging truly blessed at mabuhay para sa Panginoon, dapat kang magpasakop sa Kanya. Yakapin mo ang makalangit na attitude na ito at hayaan ang banal na Espiritu na ma-empower ka na gawin ang bagay na ito, no, na hindi mo kaya sa iyong sarili lamang. When these signs of meekness are seen in the way you think, the way you act, and the way you live. Grabe mga kapatid, magkikreate ka ng heavenly atmosphere dito sa lupa na magdudulot ng sense of awareness sa ibang tao at sa mundong ginagalawan mo. Na ang Diyos ay present sa iyong buhay, magbubunsod sa kanila ng conviction ng kanilang kasalanan at ng pangangailangan ng Diyos sa kanilang buhay. And last, number 3, mga kapatid, ano daw ang reward? Reward of meekness. Sabi diyan, blessed are the meek, for they will inherit the earth. Alam niyo po ba, mga kapatid, rebellion ang dahilan sa pasimula na naging dahilan upang mawalay ang mundo sa Diyos. Naganap ito sa halamanan ng Eden. Dahil sa maling paggamit ng tao ng kalayaang pumili o magpasya, nawala sa kanya ang kapangyarihang pamahalaan ng mundo. Subalit, dito ay may pangako, mga kapatid. Tingnan niyo po, may pangako. Okay? Ang Diyos na kung magpapasakop na muli ang tao sa kanyang paghahari, ibabalik niya ito. Sabi doon, they will inherit the earth. Ang mga katagang ito ay prinsipyong isinulat, hindi lang sa New Testament, kundi kahit pa sa Old Testament. Sa Book of Psalms ay ipinahayag ang kapahamakang kasasapitan ng masasamang tao at ang reward naman ng Diyos sa mga magpapakumbaba o yung meek. At ang katuparan nito ay tiyak na magaganap sapagkat ipinangako ito ng walang hanggang salita ng Diyos. Okay? Now, basahin po natin itong pangako. Psalms 37, 11 to 18. Okay? Sabi dito, kayo po ang bumasa, mga kapatid. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Ang taong masamay, ngunit sa sariling tabak mamamatay, pawang mawawasak pana nilang taglay. Higit na mabuti ang may kakaunti, ngunit matuwid at walang kinakanti. Kaysa kayamanan nitong masasama, pagsamahin mang lahat, ito'y baliwala. Lakas ng masama ay aalisin, ngunit ang matuwid ay kakalingain. Iingatan ni Yahweh ang taong masunurin, ang lupang minanay di na babawiin. Mga kapatid, ito ang encouragement at assurance ng salita ng Diyos sa mga meek. They are truly blessed sapagkat may kaakibat itong pangako ng reward mula mismo sa Diyos. Kaya sabi mo sa katabi mo, mapalad ka. Okay? Nawa mga kapatid, no, itong attitude na ito, magpatuloy tayo kay Lord. Sabihin natin, Lord, magpapatuloy akong dumadalo. Pwede po ba tayong tumayong lahat? Yung mga sasabi natin, Lord, patuloy lang akong dadalo. Lord, magpapahubog lang ako sa iyo. Sino ang hindi gustong tawaging mapalad? Sino ang hindi gustong tawaging pinagpala? I believe ito ang nais ng Diyos na maging marka o pagkakakilanlan natin sa mga tinatawag na Christian. Mga kapatid ko, God does not want us to be called Christians because we attend a church. God does not want us to be called Christians because people see the Bible in our hands. Okay? What God wants from us is to possess and display. Mga kapatid, no, yung i-display yung heavenly attitudes as a mark of truly changed
person. Ito ang pinakamabisang ebidensya na magpapatunay sa mundo na sumasa atin ang kaharian ng Diyos. Ang mga meek, ipapamana ng Diyos ang mundo. Ang mga meek, ang ino-authorize ng Diyos na mamahala sa mundo. Not by their own human power, but by God's power as they walk in the meekness of our Lord Jesus Christ. Mga kapatid, hindi democracy ang susi sa kaayusan at kapayapaan ng mundo, kundi theocracy. Ilan sa atin dito, hahayaan natin na sa buhay natin makita ang paghahari ng Diyos. Amen? Magpapasakop tayo mga kapatid. Matthew chapter 6 and verse 10, "Let your kingdom come, let your will be done, also in earth, just as it is in heaven." Ang pagpapairal ng kapangyarihan ng tao ay lumilikha lamang ng maraming kaguluhan. Ang susi sa kapayapaan ng mundo ay ang pagpapairal ng kapangyarihan at batas ng Diyos sa pamamagitan ng makalangit na attitude ng mga anak ng Diyos na kanyang tinawag na mapapalad. Kaya mga kapatid, sabi po ayon kay Thomas Watson, meekness toward other people consists of three things. Una, the bearing of injuries, the forgiving of injuries, and the returning of good for evil. Kung kinakailangan mong lumapit sa Lord upang ipasiyasat ang iyong attitude, ang iyong action, maging yung the way you react, mga kapatid, gawin mo na ngayon. Hindi mo hawak ang bukas. Bukas, sa pag-surrender mo ngayon kay Lord, bukas ang pagpapala. Pwedeng mamaya ang pagpapala. Pero i-close deal natin ngayon kay Lord, I want to be meek. Tulungan mo ako magpasakop sa iyo, Panginoon. Allow God now to make you what He desires you to be. A meek person who does not boast of his own power. Come on, sabihin natin, change my heart, O God. Yes, gawin mong prayer ito. Make it ever true. Yung sinasabi mo na, Lord, baguhin mo ako ngayon, Lord. Change my heart, oh Matagal ka ng mananampalataya, pero kitang-kita mo the way you react, the way you submit, ang layo-layo. But this time, sabi ni Lord, Nak, I want you to be blessed. Change my heart, oh Gusto kitang gawing blessing sa asawa mo, sa family mo, sa mundong ginagalawan mo. Make it ever Alam ni Lord na pagod ka na sa sunod-sunod na kahirapan, pagod ka na sa sunod-sunod na sakit at karamdaman. Sabi mo, Lord, change my heart now. Change my heart now, O Lord. May I be Pwede ba nating sabihin pa once again, change my heart, O God. Hallelujah. Come on, let's sing. Change my heart, O God. Yes, come on, yung galing sa puso mo. Make it ever true. Yung hindi ka napapayag na tataglayin mo pa ito pag uwi mo. Iiwanan mo kay Lord, isusuko mo ang buhay mo. May I be like you. Yes, Lord, hallelujah. You are the Potter. You are The Potter. Yes, Lord. I am the... Sabi mo sa Kanya, Lord, hubugin mo po ako sa paraang gusto ninyo. Mold me and make me. This is what I pray. Yes, you are the Potter, Lord. You are the Potter. I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Hallelujah. Allow God now, allow the Lord now to make you what He desires you to be. A meek person who does not boast of his own power, but one who admits he is a sinner. The one who admits na, Lord, kailangan kong maging meek pa. Turuan mo ako, Lord. Who believes in Jesus and on what Jesus did at the cross.
one who repents of his sin and trusts Jesus as Lord and Savior. Only then that you can become a truly blessed person, a poor in spirit, meek-hearted, one on whom God entrusts dominion over the earth. Come on. You are the potter, I am the clay. Yes, mold me, Lord, mold me and make me. This is what I pray. Yes, once again, you are the potter. Hallelujah. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Come on, let's pray. Hallelujah. Pwede ba natin itaas ang ating kanang kamay? Panginoon, tunay, Lord, na nagpapasakop kami sa iyo. Lord, hubugin ang aming isipan, ang aming puso, Panginoon. Upang, Lord, lahat ng mga kagandahan, potensyal na yung binigay sa amin, ay hindi masayang, Panginoon, hindi maagaw ng kaaway. Bagkos maiingatan namin sa pamamagitan ng pagtataglay ng katangiang itinuturo mo sa amin to be meek. Salamat po ng marami pa, at ngayon pa lang, naniniwala kami na may mga pagpapala na ipinagkakalob ka, may mga karamdaman na pinapagaling ka na, Panginoon. Meron ng mga kabiguan na ngayon nire-restore nyo na sapagkat niyakap na ng iyong mga anak. Ang attitude na ito magmula sa iyo, Panginoon, tinanggap namin magmula sa iyo. Salamat po ng marami. We praise you and we honor you. In Jesus' mighty name we pray. Everybody say, Amen. Malakas na palakpak sa ating Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah.